Wala siyang power. Ngayon, nakauna nga siya, oh. Naka-plug siya, naka-plug in yan, ha. Okay, naka-plug in sa may bulb. Okay, kuha natin na maayos. Ngayon, switch on natin. Wala, oh. Wala siyang power. Ngayon, alam nyo kung bakit walang power yan? Malamang bumigay yung fuse. Bumigay yung fuse dito. Dito. Yan, bumigay yung fuse dito. Sunod-sunurin natin yung mga tuwaryo natin. And then, ano ba tawag dito? High-powered integrated amplifier. Yan, kakatapos lang natin gumawa ng National Star, Joson. Ngayon, Ace naman tayo. 3 brand. Isa-isang araw. National Star, Joson, and then Ace. Okay? Ace na 205N. Yan, Ace 205N model. Di ko alam kung taga saan may-ari nito. Saka dami-dami ko ng customer, hindi ko na alam kung saan. Yung iba kasi hindi ko nalalagyan kung taga saan siya. Number lang kinukuha ko. By the way, shout out and then maraming salamat sa may-ari nito kung sino ka man sa pagkakatiwala mo ng unit ko rito sa akin, ha. Issue. Ito, binuksan ko na agad para ma-visual check natin kasi alam naman natin or napapanood nyo naman yung mga video natin na kadalasan is umuusok ito. Ito naman, maswerte, wala tayong makitang umusok dito upon checking natin. Pero, wala naman siyang power. Wala siyang power. Ngayon, nakauna nga siya, oh. Naka-plug siya, naka-plug in yan, ha. Okay, naka-plug in sa may bulb. Okay, kuha natin na maayos. Ngayon, switch on natin. Wala, oh. Wala siyang power. Ngayon, alam nyo kung bakit walang power yan? Malamang bumigay yung fuse. Bumigay yung fuse dito. Dito. Yan, bumigay yung fuse dito. Sigurado bumigay yan. Kapag bumigay yan, merong dahilan. Either sira yung transformer, sira yung diode, or maaring sira yung power transistor niya. Kasi napakatibay ng fuse dito. 20 ampere, hindi bumibigay yung fuse dito, kaya nauna yung easy line fuse. Okay? Yan, ito yung mission natin, 40 days video. 40 days video. Sana magawa natin. And then, makapagbigay idea tayo, di ba? Ngayon, bago natin i-troubleshoot to, promotion muna tayo agad para hindi makalimutan. Target natin ngayong taon is 100k subscriber. Okay? 100k subscriber sa tulong nyo. Sana marating natin yun or maabot ko yun. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe ka, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Ngayon, palitan ko muna or silipin ko yung fuse dito. Natanggal ko na yung fuse, oh. Blown siya. Pumutok na. Ngayon, palitan natin to. Yan, oh, wala na siya, oh. Umigay na, di ba? Pasensya na kayo sa kamay natin. Maghapon tayo nagtatrabaho, eh. Okay? Palitan natin ng fuse. 10 ampere lang ilalagay natin para active siya. Okay, 10 ampere to, oh. Galing Dico. Uy, natapon. Teka lang. Iwan natin yung isa. Tapos, palitan natin. Okay. Tapos, balik natin to. Balik natin. Wala, ano to? Yan, baliktad, ah. Ganon. Okay, ayan, ganyan pala. Ngayon, off muna natin. Tapos plug in natin. Okay. Ngayon, kapag ganyan na pumutok yung fuse, huwag yung palitan. Tapos irerekta ng 220 na hindi kayo gumagamit ng bulb. Kasi puputok ulit yan. Make sure na naka-bulb kayo. Okay, tip lang sa inyo. Or bigay idea lang. Kasi kapag may shorted yan, tapos naka-bulb kayo, iilaw lang yung bulb. Walang puputok. Okay, ngayon, pansinin nyo. O, diba? Kahit patagalin ko yan, oh. Iilaw lang yung bulb. Ngayon, dahil umilaw siya, merong indikasyon na merong shorted. Ngayon, alamin natin. Step by step. Dito tayo sa may transformer muna. Okay, tanggalin ko yung pinaka-main na supply. Yung maliliit, iwanan natin.
Okay? Nawala. Nag-normal siya, Karoon ng display, gumana yung fan. Meaning, good yung transformer natin. Good yung transformer. Ang problema is nandito sa may malaking voltahe. Dito sa may malaking voltahe. Kapag ganyan yan, buo itong diode. Ang pinaka problema niyan is dito sa may board. Dito sa may output transistor. Ang alamin natin kung saang side. Dito ba siya or dito. Okay? Yan, ganyan yung pag step by step kung paano mag-troubleshoot ng amplifier na bumigay yung fuse sa may AC line. Kasi hindi naman bumigay dito. Lintik na to, napakatibay. Okay, ngayon kalasing ko na yung board. Tanggal ko na yung board. Ngayon, dahil wala kang makitang burn na pyesa, hindi mo alam kung saan banda yung may sira. Tapos walang pass recovery diode, Ito, yung pinaka the best way or simple tips na may bibigay ko sa inyo. Paano alamin kung saan banda yung may shorted. Sa pamamagitan ng ground to emitter. Okay? Tandaan nyo, ground to emitter. Etong side na to, pasensya na kayo, hindi tayo ganun kagaling magpaliwanag. Itong side na to, ground to, or common ground na tinatawag. AC ground. Ngayon, ground to, papunta yan. Common ground ba? Ngayon, ground to emitter ang hanapin natin. Ngayon, yung emitter na yan, yun yung speaker out. Kung mapapansin nyo, mula dito sa may kabilang side, ito yung pinaka speaker out nya. Blue key yan, blue key yung puti. Yung 5 watts na puti, ito to. Yan, ito yan, magkakasama yan. Papunta yan dito sa may relay. Yan, punta sa relay. Isang channel to. Either left channel or right channel. Tapos yung isa naman, ito rin. Ito may blue key to. Itong blue key na to. Yan, pansinin nyo, blue key yan, 0.25 na 5 watts. Magkakasama lahat yan na emitter sa may isang side. Ito siya. Papunta siya dito. Papunta rito, papuntang relay. Papuntang out yan. Ngayon, ang i-check mo, ito, ground to emitter. I-check mo yan. Tingnan mo kung may shorted. Kapag may shorted yan, meaning, dyan na side ang may problema. Or may shorted na output. Okay? Same din dito. Check mo, ground to emitter. Ngayon, i-check natin. Para mas may makuha kayong ideya. Ngayon, ito siya, ground to emitter. Ito, emitter to. I-range nyo ng kahit X100 lang, 1K, pwede yan. Ngayon, ito. Pakita ko sa inyo. Shorted, Diba? Short siya. Kahit i-reverse mo yan, shorted pa rin yan. Reverse natin. Short pa rin siya, Ngayon, confirm na may sira dito sa isang side. Sa isang side naman tayo, syempre. Dito, tapos ito. Mapapansin nyo, wala siyang shorted. Diba? Hindi siya shorted. Meaning, buo yung dito. Walang shorted na output. Sa isang side. Okay? Alam na natin. Yan. Nakapagbigay ng tip na kagad tayo sa inyo. Okay? Ngayon, dito na side ang may sira. Hati yan. Papansinin nyo, hati. Ito, kalahati, di ba? Yung itong side para dito. Yung itong side para dito. Dahil nakaganon siya kanina, so dito na side yung may problema. Dito. Dito na side. Kadalasan ang nasisira dyan, output lang kapag ganito. Sana output pero sa tingin ko output lang. Ngayon, para malaman kung ilang piraso yung output na nasira, or negative ba siya, or A or C, iangat mo itong mga blue key lang. Para hindi ka magtanggal lahat-lahat ng transistor. Okay, angat mo itong blue key. Nakadapa kasi yan, di katulad yan sa mahaba na pahiga na masusundot mo yung kabilang side. Dito kasi, hindi pwede. Kailangan mo tanggalin talaga siya. Okay, tanggalin mo. 6 na piraso yan kasi gumamit sila ng 3 pairs na 5198 and then 1941. 1, 2, 3. Saan tayong isa? Saan na yung blue key na isa? Ito. 3, 4, 5, 6. Okay, ngayon, tanggalin ko muna yung mga bloke. Natanggal natin yung mga bloke. Bali, 6 na piraso yun, 0.25 na 5 watts. Ngayon, check natin yung mga output niya. Okay, yung tester natin. Dito muna tayo. Dito. Okay, shorted. Shorted agad
Ito, ba mukhang buo or parang may sira na rin. Maring buo yan, maring sira. I-double check na lang mamaya. Ito, shorted. Yung mga shorted lang kukunin natin muna. Okay. Maring buo to. Okay, shorted. Tapos dito, shorted. Bali, ang shorted ay apat. Dalawa dito, dalawa dito. Okay? Ngayon, bunutin natin yan. Dalawang A, dalawang C. Ito, tsaka ito. Yung nandito, kaya pumalo yung kabila niyan kasi may alam ko may nakakunik na yan, 3.3K yan eh. May nakakunik na 3.3K. Ayan. Kaya may palo siya. Maring buo yan. Ngayon, tanggalin natin yung shorted. Pambihira na yan. Apat, ano? Nakalas ko na yung mga output. Ito, and then dito. Dito, naiwan to. Dito sa gitna, naiwan to. Tapos ito, kalas na. Yan. Ang problema natin ay, hindi mo siya makuha hanggat hindi mo kukunin yung kapasitor dito. Ito. Kasi nakaharang siya, oh. Makikita nyo, nakaharang. Oh. Di ba? Ngayon, need mong baklasin yan. Ngayon, kapag ibalik mo tong kapasitor, mahirapan ka na naman ulit maglagay ng output transistor. Kaya ang pinaka-the best gawin dyan ay lagyan mo muna siya ng output. Lagyan mo muna ng output. Yung dito lang. Dito, okay lang to kasi sa bungad to. Walang nakarang. Lagyan mo na ng output, saka ibalik yung kapasitor. Di ba? Kasi i-testing mo siya ngayon, babalik mo, tapos mamaya babaklasin mo ulit, tapos ibabalik na naman. Doble trabaho. Kaya dagdagan na natin ng output agad yan. Walang problema dyan. May bulb naman tayo eh. Okay? 5198 to dito. Tapos dito is 1941. Tapos check nyo yung 10 ohms ha. May 10 ohms yan eh. Ito buo naman yung 10 ohms eh. Ito. Yan, 10 ohms yan, 3 piraso. Tapos dito, 10 ohms din to. 3. Okay? Tapos may 3.3 yan. Maway, buo naman yung mga 3.3 niya eh. Ngayon, dagdagan ko ng output. Tapos, balik ko tong kapasitor. Naibalik na natin yung kapasitor. Yan, naibalik na natin. Tapos, nalagdagan na natin ng output. Ayan, kompleto na yan. Kahit second hand yan, basta goods. Walang problema dyan. Ayan, kompleto na ulit ha. Ito yung pinagtatanggal natin. 2, 4. Yan. Tapos, open yung dalawang bloke. Ito, open to. 0.25. Yung pinalit natin ay itong dalawa na 0.33. Focus ka. Yan. Patayo. Kasi wala tayong padapa na style eh. Dalawa yan. Okay? Ngayon, check natin kung may shorted pa or wala na. Kailangan bago natin i-plug in, check muna natin. Okay? Okay, ito ground tapos emitter. Magalaw kasi. Ground tapos emitter dito ito. Okay, wala na. Hindi na short yan. Reverse natin. Okay, hindi na short yan. Maring good na yan. Tapos itong isa, no, parehas lang oh. Okay. Ngayon, i-check nyo yung bias nya. Yung bias nya is ito. Ito yung biasing nya eh. Ito. Ngayon, check nyo yan kung may shorted. Tama ba? Baka mamaya mali ako. Ito yung biasing nya. Okay. Ay, di, ito. Sa gitna. Ito. Ito pala. Sorry. Okay, hindi naman siya shorted eh. Ngayon, pwede na ibalik to. Baka output lang yung nadali dito. Okay, balik ko muna to. Tapos testing natin. Or, pwede namang pag ganito siya, relay muna kasi nasisira to. Nasisira tong relay dito. Sa relay muna tayo. Sa relay, paganahin muna natin yung relay nya. Saan na ba? Supply nyan. Ito ba yun? Bago natin salpakan ng supply muna na malaki. Ito, subukan natin to. Okay, tapos itong isa, green. Yan.
Para malaman natin kung mag-relay siya or hindi. Okay, switch on. Okay, normal. Okay, check natin para sigurado. Itong relay niya, ito yung out. Out, ito in, out, in, out. Kasi na madalas ako naka-encounter nito, nasisira siya. Minsan nakakontak na agad. Okay, check natin to. Okay, wala siya oh. Wala kasi hindi siya nag-trigger. Tapos dito, okay, normal siya. Ngayon, on natin. On natin. Kailangan magkakaroon siya ng contact. Okay? Magatik. Okay, normal. Kano to ah? Okay, normal na siya. Ngayon, nag-normal na. So, pwede na kapit yung supply. Naibalik na natin yung supply. Yung main supply, naibalik na natin. Normal naman yung relay. Ngayon, biasing tayo, siyempre. Switch on natin. Walang shorted. Okay, nag-trigger ang relay. Sirbahan natin, baka may umusok. Okay, wala naman. Ngayon, sa biasing tayo. Dito. Okay. Dito. Baliktad. O, dito tayo. Baliktad eh. Dito tayo sa kabila. Baliktad parehas. Bihira. Okay. Dito. Mababa lang pala ang bias nito. Nasa magpo 0.25 lang oh. Check natin lahat kung meron. Okay, meron. Meron. Tapos itong kabilang channel na hindi natin ni-repair. Okay, parehas lang oh. Halos magpo 0.25 lang talaga oh. Mababa lang pala biasing nito. Okay, natama lang. Para hindi siya mainit pero nadadali pa rin. Okay, ganyan lang siya oh. Tapos sa taas tayo siyempre kailangan pantay. Oh, pares lang oh. Kailangan lahat, check natin lahat. Okay, meron. Okay, meron. Tapos okay. Meron. Halos kwan lang no? Halos 0.24 lang oh. Okay, goods na. Baba lang pala ng bias nito eh. Ngayon, balik natin. Tapos, testing na tayo. Sabay linis oh. Medyo malikabok na rin. Okay, bali, ito na. Naibalik na natin yung dalawang board. Okay, may nakakabit na speaker and then audio input. Naka-stereo mode tayo. Switch ba to? Wala. Double check natin. Although, mukhang wala namang switch. Okay, laptop natin. Ito, paganahin natin dito sa may non-stop. Okay. Yan. Ngayon, switch on natin. Switch on. Normal na normal yan, no? Welcome to Ace Audio. Angas, ha? Yan. Ito, may bibigay ko na tip sa inyo, ha? Kapag yung unit na nito, na-repair nyo na. Tapos nilagyan nyo ng speaker. Pagka-on mo, sibak agad yung output. Double check nyo yung relay. Kasi may mga nagawa akong ganito, normal siya, pero pag switch on mo, nakakontak agad yung relay, sibak, nasisibak siya. Yan, palitan nyo yung relay lang. Okay? Ngayon, ito. Yun, oh. Channel 1. Channel 1. Channel 2. Yan, okay na. Dalawang channel, gumagana na. O, ano pa? Papatagalin pa natin to? Yan lang naman eh. Buti, pasalamat tayo. Yung nadali is yung mga output transistor lang. Walang bumigay or nasunog na parts. Minsan sa mga itong unit, na-encounter ko, nasusunog yung mga pyesa rito. Okay? And then, hanggang dito na lang tayo. Gabi na eh. Sana nakapagbigay ideya ulit tayo kung paano gawin yung ganitong klaseng unit. Ace na AC205N. Sibak yung fuse dito sa AC line. Sibak yung fuse sa AC line. Yan, kung paano mag-troubleshoot. Ayan, sundan nyo na lang yung video natin na makakatulong sa inyo yan.
And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, paki-subscribe na ang YouTube channel natin. Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.